Makinig na tayo. Pag-aaralan natin ngayon ay yung ating pagmamalasakit sa iba. Di ba? Lahat ng tao na nakakaharap natin, mga taong hindi natin kilala, mga taong kilala natin, mga mahal natin sa buhay, mga kapitbahay, mga kaibigan, kasamahan sa trabaho, kaklase, gaano ba tayo nagsusumikap na anuhin sila, na pagmalasakitan sila. Di ba? Maraming mga tao na nitong nakaraang mga panahon ng tag-ulan, nakita natin kung gaano sila napinsala ng bagyo. So gaano tayo nagmamalasakit sa kanila. Yan ang mga bagay na simple pero mahalaga na ginagampanan natin. Merong mga tao na yung mga bagay na ginagawa nila, minsan, yung mga naglalaro, yung maiingay, tulad ng karamihan, na-challenge na rin ba tayong matutunan ito? Yung natuto ka ng mawiwili ng masyado, nawiwili ka na mamotivate, na mas magaling pang lalo sa mga pinagkakaabalahan mo. Diba? Marami tayong mga hobby. At minsan yung mga hobby natin, nagiging dahilan para makaabala tayo sa iba. Yan. Para maabot mo yung level na matatawag na astig sa mga iba't ibang larangan. Halimbawa, sa mga gaming. Diba? Siguro nakailang trial and error ka rin. Nakailang practice. At kung tulad ka ng mga bata sa kalsada na araw-araw, na gabi-gabi naglalaro sa mga laruan o kahit na anumang hobby mo. Pero sa tindi ng concentration mong maglaro, hindi mo naiisip na may mga ibang tao na hirap na matulog dahil sa sobrang intense nung iyong ginagawa. Mayroong panghalong pagsigaw-sigaw, yung nanonood ka ng TV na napakalakas, nagkakaraoke ka. Kung ano-anong mga bagay na gawain mo na pwedeng magkaroon ng epekto dun sa iba na mga maaaring nagpapahinga na dahil natutulog, dahil nahirapang sa buong maghapong pagtatrabaho. Kaya may iba, di ba? Dahil nga sa ingay na gawa ng mga ginagawa natin, yung mga pinagkakaabalahan natin, maraming mga pwedeng mga taong naaabala. Kaya ngayon, na imbis na sila'y makabawi ng kanilang pagpapahinga, nagkakaroon pa ng abala dahil doon sa mga ginagawa natin. Marami ring mga merong work from home, di ba? Meron ding mga hybrid classes na deserve din na maging tahimik sa kanilang mga ginagawa. Pero kung tayo, busy-busy sa mga maiingay nating ginagawa, ano ang ating responsibilidad? A call to be considerate. Maging mapagmalasakit. Yan ang hiling ng lahat sa atin sa araw-araw. Kung tayo'y maingay sa mga ginagawa natin at nonsense naman yung magiging maingay natin, i-remind natin ang ating sarili na may mga taong hindi all the time ready na i-accept yung ating mga ginagawa. Especially kung sila ay napapagod at sila'y sa oras ng pamahinga. Kaya ganoon din sa mga nagkakaraoke. Di ba? Maraming mga nagkakaraoke kahit na maraming tao na ang nagpapahinga dahil gabi na, iba tuloy-tuloy pa rin. Yan. Bagamat karapatan nating maging masaya, huwag nating kalimutan na magmalasakit din sa iba. Hindi lamang doon sa kung ano ang mga nararanasan natin. Kailangan maging considerate tayo na baka nga itong mga taong ito kailangan na magpahinga, ihinto natin. Maaari pa rin nating ituloy kung ano yung mga ginagawa natin na nakakaabala sa iba, sa ibang mga panahon, o lilimitahan natin yung oras para hindi natin sila maabala. Kagustuhan ng Diyos na manatili tayong tahimik at payapa sa ating mga kapitbahay at sa ating kapwa. Ibig sabihin, para hindi tayo pagmulan ng kahit na anong argumento. Para wala tayong makagalit. Posible lang ito kung magbibigayan at magiging mas sensitibo tayo at merong tayong mas malawak na pangunawa sa iba.
Di ba, napakagandang ugali nung ikaw, kapitbahay ka, naintindihan mo na kailangan nilang magpahinga at ikaw ay kailangan ding huminto kung nakakaabala ang iyong ginagawa. Ngayon, ano ang application? Sa tingin nyo ba ay nakakalimutan mong i-take into consideration yung mga pangangailangan ng ibang tao? Simula sa araw na ito, simulan yung maging mabuti na kapitbahay, classmate, kaibigan, sa mga taong nakakasalamuhan nyo. Para ganun din ang gawin nila in case na ikaw naman yung nangangailangan ng ganung klaseng. Ngayon, ang sabi dito sa Bible, para malaman natin na ito ay tama, pag malasakitan natin ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang ating mga sarili. Philippians chapter 2, verse 4. Yan ang dapat nating gawin. At tayo manalangin, ang sabihin natin sa Lord, Panginoon, paalalahanan po ninyo kami sa mga pagkakataong nakakalimot kung nais naming magmalasakit sa iba. Bigyan niyo po kami ng wisdom, sensitivity, at self-discipline upang hindi kami makasagabal sa pamumuhay ng aming kapwa. In Jesus' name, Amen. Ayan, mga anak, ano ang inyong mga additional na pwedeng idagdag